Okay, magandang tanghali muli sa bawat isa. O magandang umaga o magandang gabi kung saan man kayo naroon sa ngayon. So, una sa lahat, gusto kong batiin yung mga nanay ng Happy Mother's Day sa ngayon. So, ang buong mundo nagsiselebrate ng para sa mga nanay, sa mothers. So, bago ko makalimutan, unahin ko na, binabati ko ang mga nanay dyan sa La Union, sa Baguio, sa Bicol, at iba't ibang dako ng mundo na kung saan maybe mamaya mapapanood nyo ito. So, ngayon, pang ilang linggo na tayo na naka-quarantine. I think almost 8 weeks, almost 2 months. Sa 15 ng May, I think 2 months na tayo. So, kung ma-extend pa ito another 7 days, another 30 days, 15 days, yan ang bali-balita. So, more or less 2 months and 15 days. Ang panalangin ko sa Tarlac, sana at least maging G-secure this coming May 15. So, ang update tungkol sa ating COVID-19 sa buong mundo, ang kaso is more or less malapit na sa 4 million. Siguro at this time 4 million na ang case. Ang mga namatay, ayon sa latest, 275,000. Yung naka-recovered is 1.3 million. So, ibig sabihin, 2 million ang hindi pa nakaka-recovered. Sa atin dito sa Pilipinas, praise God, hindi kaunti lang, pero dumadagdag. Sa latest is 8,000. More or less ang case, ang namatay is 700. Ang mga naka-recovered, 1,800. So, pariyan ang update tungkol sa ating COVID. Nangyari dito sa pandemic na ito. Ang panalangin ko, wherever we are, iba't iba ang ating situation, iba't iba ang ating lugar, iba't iba ating kalagayan, pero dapat magkaisa tayo. Bilang mga mananampalataya na huwag tayong masyadong magalala. Instead, manalangin tayo na hindi tayo matamaan ng COVID-19. Kasi sangayon doon sa mga nagkasakit ng COVID, napakahirap daw yung kanilang recovery. Pero depende yata sa strain, depende sa virus na nakahawa sa kanila. Merong matindi, meron naman hindi matindi. Pero kahit ano pa man yan, mahirap magkasakit. So, panalangin natin na hindi tayo madapuan. At ipanalangin natin yung may mga sakit na nawa makarecover sila sa pandemic na ito na nangyayari. So, ngayong umaga, gusto kong ituloy-tuloy yung message from the book of 1 Corinthians. Last message natin, kinuha ko sa chapter 3. Ngayon, gusto kong ituloy sa chapter 4. Ang topic natin ngayon ay Stewards of the Mysteries of God. So, napapansin nyo, nakasintro ang ating message tungkol sa mystery of God. Sa unang mensahe, ito yung mystery doon sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero pag kilala mo na ang Panginoon na yung tagapagligtas, alam mo na ikaw ay ligtas, meron ka ng assurance of salvation, hindi na ito mystery sa iyo. Sa mga Hudiyo, sa mga Hintel, ito yung mystery pa sa kanila. Pero pag ikaw ay tinawag na, ikaw ay naginang kabahagi sa katawan ni Kristo, ibig sabihin nakilala mo na, nalaman mo na yung mystery. Na tayong mga Gentiles, fellow heirs, fellow partakers na tayo, yung promise ng Panginoon.
Dati makasalanan tayo, pero nilinis tayo ng Panginoon. Kaya yung mystery nito, tinawag ito na Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 na dispensation of the grace of God. Pag nalaman mo yung grace gospel message na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay muli, ang dapat alam mo na ito na ang tinatawag na dispensation of the grace of God. At tinawag din ito na Apostol Pablo, present evil age. So yung dispensation of the grace of God, nag-umpisa ito ng tawagin ng Panginoon si Apostol Pablo at magtatapos ito sa pagdating ng Panginoon sa rapture. So kabilang ka doon. At sa mystery na ito, pinahayag kay Apostol Pablo na kukunin niya yung mga kabahagi sa katawan ni Kristo. Ang Panginoon bababa mula sa langit at tayong mga nabuhay kasali sa katawan ni Kristo. Yung mga buhay, babaguhin ang ating katawan, at yung mga namatay, sila ang unang bubuhayin at sasalubong tayo sa Kanya. Yun ang parte ng mystery na binahayag kay Apostol Pablo. Ang nakakaalam lang nito, yung mga naniwala sa Kanya. Na siya, namatay, inilibing at nabuhay muli. At tanggapin natin sa magitan ng ating pananampalataya through sa magitan ng biyaya ng Diyos through our faith. So sa ganun na paraan, makilala mo siya at unti-unti na malalaman mo tungkol sa mystery na ito. Ngayon, bilang mga tinatawag ka rin na stewards. Okay? Kaya sa chapter 4, sabi ni Apostol Pablo, sa verse 2, ang katiwala'y kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So, bilang katiwala sa mystery ng Diyos, dapat magi tayong tapat. So, ang tanong, nagiba tayong tapat bilang stewards? So, gusto kong bago natin talakayin yung mga katangian o characteristic of being a good steward, gusto kong ibahagi muna kung ano ibig sabihin ng stewards. Dahil bilang kabahagi ni Kristo, tinatawag tayong bilang kabahagi sa katawan ni Kristo. Sa ngayon, tinatawag tayong ambassadors of Christ. At tinatawag din tayong stewards. Okay? So, let us see, ano ibig sabihin ng stewards? Yung basic meaning ng stewards ay, sabi niya, a person who manages another property or financial affair. One who administered anything as the agent of another. That's the meaning of stewards. A person who has charge of the household of another, buying or obtaining food. Yun ang ibig sabihin ng basic definition ng stewards. So, commonly, karamihan ng mga professional, naririnig natin yung steward sa airplane. Okay? So, ano ang trabaho nila? Yung tao na yun, sabi niya, a person who look after the passengers, ang tinatawag natin na stewardess o kaya flight attendants. So, ibig sabihin, ang gawain nila, pinagkatiwalaan sila ng company na alagaan yung passengers ng airplane. Okay? So, mga hindi pa nakasakay sa airplane, kung nakasakay kayo sa bus, yung Victory Liner na express from Baguio going to Manila, non-stop, ang tawag sa kanila, stewardess. Anong kailangan ng passengers habang lang nagbiyahe, binibigay yun sa passengers. Pinagkatiwalaan sila ng company para ano ang pangailangan ng kanilang passengers, ito'y may pagkaloob. Yan ang ibig sabihin ng stewards. How about the biblical meaning?
Biblical, ibig sabihin, utilizing and managing all resources God provides for the glory of God. So stewardship, managing everything God brings unto believers' life in a manner that honors God. So, biblically, pag sinabing ikaw ay stewards, ibig sabihin, pinagkatiwala sa'yo bilang mananampalataya, kung ano man yung resources ng Panginoon ibinigay sa atin. Pwedeng material things, pwedeng yung buhay natin, pwedeng yung turo ng Panginoon, especially about the gospel, about the mystery. So, pag nalaman mo yung katotohanan about the mystery, about the dispensation of the grace of God, bilang ambassadors, tungkulin natin. Na bilang katiwala, tungkulin natin, nagampanan natin. Para kanino? For the glory of God. Hindi yan personal, bilang stewards, kasi tayo tinawag lang ng Panginoon. Bilang katiwala. So, para hindi ka masyadong maraming problema, ituring mo ang iyong sarili bilang mananampalataya as stewards. Huwag mo angkinin yung natutunan mo o naangkin mo na katotohanan from the Word of God, kasi pinagkatiwala yun sa atin. Para masaya tayo, nagampanan yung pakatawag sa atin bilang mga stewards ng Panginoon, especially about the mysteries of God. So bilang stewards, meron tayong accountability. Accountable tayo, walang iba sa Panginoon Diyos. Okay? So, hindi pwede tayong magpalibre sa accountability na yon bilang mga stewards ng Panginoon, especially if you know about the dispensation of the mystery. Kasi, ang gusto ng Panginoon na malaman ito, to make all men see what is the fellowship of the mystery. Yan ang sabi ni Apostle Paul. So, yun ay responsibility natin. Meron tayong accountability sa Panginoon. Sabi, when we obey God in the matter of stewardship, we unlock the power of His grace to work in our lives. We can be a blessing to the rest of the body of Christ and to all who are in need of His love and compassion. So, yun ang accountability natin. So, pag ginampanan natin yan, sabi nga dito, yung kapangyarihan ng Diyos, ito'y gagalaw sa ating buhay. At ito'y maging blessing doon sa mga nakilala sa Panginoon, at ito'y maging blessings doon sa hindi pa nakilala sa Panginoon. Just imagine, yung isang tao na sabi sa Biblia, walang Diyos, walang pag-asa. Pag nalaman nila, nakilala nila ang Panginoon, na tuklasan nila yung grace gospel. Nagkaroon sila ng Diyos, nagkaroon sila ng pag-asa, nagkaroon sila ng kaligtasan. So, napakaganda na yun, accountability na yun, na inilagay sa atin bilang mga stewards na ibahagi natin. So, sa pagdating ng Panginoon, I believe masaya tayo na harap sa Panginoon bilang mga good stewards. Ngayon, sa chapter 4 na ito, na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, at ito para sa atin din ngayon, naman churches tayo bilong, mga local church, kung kasali tayo sa katawan ni Kristo, yung tunay na iglesia, dapat makita ito sa atin bilang mga stewards. Kung tinuturing mo ay yung sarili na stewards ng Panginoon sa mysteries of God, dito makikita natin. At least I summarize this chapter 5, makikita natin dito na 5 characteristics of being stewards of the mysteries of God. So, ilimit lang natin sa 5. Marami ito, but for the sake of this message, para may ma-retain sa ating
puso at isipan bilang stewards ng mystery ng Panginoon. At least, meron ditong 5 na inalagay ko para sa umaging ito. So, unang-una, na characteristic of being stewards of the mysteries of God, makita sa verse 2. Be found faithful. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. Ating basahin muli. Sabi niya, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So bilang katiwala, unang karakteristik dapat magi tayong tapat. So tapat, faithful, it means to say someone is loyal or constant or steadfast to his master. Someone who always does the right things even when no one else is looking at him. A person will always be faithful in truth. A person being filled with integrity. So, pag ikaw ay isang tapat, nakatiwala ng Diyos, kahit walang tumitingin sa iyo, ang iyong focus sa iyong pagsiserve sa Kanya, siya lamang. Dapat nakasintro doon sa katotohanan, yung katapatan na yon. Walang biro o walang ano paman na halo na pangdaraya o panggagancho o ano paman ang intensyon para para sa iyong sarili. Para ito dapat sa Panginoon. Ito ang nangyari ngayon sa mga tao ngayon na anong ginagawa nila? They claim na sila stewards, pero kabaliktaran. Binahabahagi nila ang salita ng Panginoon for their own benefit, not for the glory of God. Ang iba, kunwari, pinagkatiwala sa kanila, pero ang obhito nila, palaguin yung kanyang sarili, palaguin yung kanilang organization. So, dito makikita natin na pinaliwanag na Apostol Pablo kung ano ang tapat na lingkod ng Panginoon. Dapat palagi tayong tapat na lingkod ng Panginoon. I think sa verse 4 hanggang verse 7, makikita natin dito kung paano isinalaysay, isinulat ni Apostol Pablo para makita natin ng isang stewards ay tapat. Sa verse 3, sabi niya, walang anuman sa akin na ako'y hatulan ninyo. Unang alinman hukuman ng tao, ni ako'y may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangahulugan, ako'y walang kasalanan. Kaya ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Inalalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahon niyon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuring inuukol sa kanya mula sa Diyos. So, dito, makita natin dito na si Apostol Pablo during this time, nagkaroon siya ng problema sa mga Corinthians believers. Ang iba sa kanya, nagdududa kay Apostol Pablo. Kaya sa Apostol Pablo, hinahatulan nila. Nagdadoubt sila. Pero dito, pinatunayan ni Apostol Pablo na hindi dapat sila maghatol sa kanya. Kasi ang mayroon lamang karapatan na hatol kay Apostol Pablo bilang apostol ang Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, huwag kayong hahatol na hindi pa panahon. Kasi ang mayroon lamang karapatan na maghatol sa mga stewards ng Panginoon, ang Panginoon Jesucristo. So, hintayin natin ang pagdating ng Panginoon. Kasi ang Panginoon sa kanyang paghatol, sabi niya, ilalantad niya ang lahat na itinatago ng bawat isa. Yung tinatago sa ating mga puso na alam mo na mali, pero ginagawa mong totoo para mandaya sa ibang mga tao.
Accountable tayo doon. Accountable tayo sa Panginoon. So ito ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 6, mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, kami na Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihan. Huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. So, bilang stewards, hindi tayo dapat hahatol sa iba. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya, kami at ni Apolos ang ginawang halimbawa namin sa inyo. Sabi niya, may nasusulat na wag paghahatol ka, wag kang lalampas sa kasulatan. Kasi, anong nasabi dun sa kasulatan? Na iaangit mo yung isa, tapos hamakin mo ang iba. O hamakin mo yung iba, iangat mo ang iba. Hindi dapat ganun. Okay? Dapat parehas tayo. Parehas tayo sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Pag ikaw isang stewards ng Panginoon, dapat maging tapat tayo. Dahil yun ang mahalaga. So, yan po ang unang karakteristik. Dapat magi tayong tapat. Magi tayong faithful sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang stewards. Then, pangalawang karakteristik, dapat masipag. Okay? Diligent or hardworking. Sa Tagalog, masipag. Okay, sa verse 12, sabi dito na Apostol Pablo, sa verse 12, sabi niya dito, nagpatagal kami upang may ipagtawid buhay. So, si Apostol Pablo bilang stewards ng Panginoon, masipag siya. Kinakailangan gawin niya yung kanyang responsibility as an apostles. Okay. So, yung pagbahagi niya ng salita ng Panginoon, hindi lang siya nagbahagi ng salita ng Panginoon. Nagtrabaho siya. Masipag siya sa gawain. Hindi lang yung spiritual na kasipagan. Subalit sa mga bagay na kailangan nila, nagtrabaho siya. Sabi niya pa nga sa ibang mga verses, nagtrabaho siya day and night. Sorry. Nawala yung aking outline. Nalipad. Okay. So, yan po sa verse 12. Nagpagal kami upang may pagtawid ang buhay. So, ginampanan niya ni Apostol Pablo. Sa anumang paraan, he worked hard para yung kanilang buhay, bilang mga apostol, yung pangailangan nila materially, physically, para magampanan nila yung kanilang spiritual na responsibility doon sa mga churches. Nagsipag sila, nagtrabaho sila, ginampanan nila yun. They work day and night para lang maitawid ang buhay. So, pangalawa, ang isa sa mga karakteristik ng good steward, prayerful. Okay? Makita din niya sa verse 12, sabi niya, idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Okay? So, kahit si Apostol Pablo nilalait ng iba't ibang grupo ng mga tao, sabi niya, idinadalangin namin sila. Okay? Pwede bang sintro mo yan? So, yun ang katangian na nangyari na ginawaan ni Apostol Pablo. Dinalangin namin ang mga lumalait sa amin. So, Apostle Paul was very prayerful. In spite na maraming kahirapan, in spite na maraming mga difficulties, may mga lumalait sa kanya bilang apostol sa panahon na yon, ang kanyang response, immediate response. Sabi niya, pinapanalangin namin.
Okay, yung mga tao na yun. So, sa atin, bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon, hindi maiwasan na hindi most probably nakikinig sa atin. Most probably, binabakpay tayo. Pero kung hindi man natin yan nararanasan, pero nararanasan ito ng ibang manggagawa. So, ang dapat immediate na reaction natin, ipanalangin natin sila. Most of the time, pag hindi tayo nakapag-control, lumalabas yung ating naturalisa. Pag nakakarinig tayo ng mga hindi mga gandang salita, pinipersonal tayo ng mga tao na hindi mananampalataya. So, dapat bilang stewards, ang immediate na reaction, sang-ayon sa salita ng Panginoon, sang-ayon sa kay Apostol Pablo, na ipanalangin natin sila. Then, another one. Sa verse 12, makita natin dito isang katangian, mapagtiis. Okay? Long suffering, o kaya patience. Sa verse 12, sabi niya dito sa last phrase, kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. So, ibig sabihin, bilang stewards, pag pinapahayag natin yung magandang balita, yung mystery o kaya salita ng Panginoon, may mga tao na hindi nasisihan, may mga tao na inuusig tayo, dapat tiisin natin. Dapat mapagtiis tayo. Dahil kung hindi tayo mag-endure sa ganyan na mga situation, baka mamaya-maya yung pagtawag sa inyo, tinalikuran mo na. Pero dapat mahaba yung ating pasensya. Mahaba yung ating lubid. Okay? Mahaba yung ating yung string para may pagpatuloy natin yung ating tungkulin. Ano man yung mga kahirapan, maybe yung mga pag-uusig o maybe kahirapan sa ating pinansyal, dapat matiisin tayo bilang good stewards. Then, the last one, ang stewards ng Panginoon, dapat marunong tayong mag-soul-winning. Kaya, dapat marunong kang magbahagi ng magandang balita. Makita natin sa verse 15 and 17, sabi dito ng Apostol Pablo, umpisin natin sa 14, ito'y sinulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak ko na minamahal. Sa verse 15, sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Jesucristo sa magitan ng mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. So, makikita natin dito na almost yung mga mananampalataya sa Corinthians believer, sabi ni Apostol Pablo, ako ang ama ninyo. Bilang ama ninyo sa inyong spiritual na buhay, mahalaga ako sa inyo. Kahit marami pa ang nagturo sa inyo sa kanyang buhay, sa inyong Christian life, kahit 10,000 pa yon, pero mas mahalaga yung nagbahagi sa inyo ng kaligtasan. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So, inibinigyan ditong emphasis ni Apostol Pablo yung kanyang pagiging ama. Sapagkat kayo yung naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo. Okay? Sa magitan ng mabuting balita ng ipinangaral ko sa inyo. So, sa Apostol Pablo, bilang pinagkalooban ng mystery ng Panginoon, bilang isang stewards, hindi niya binaliwala yung pagbahagi ng magandang balita. Ito ang kanyang priority na magbahagi ng magandang balita. May mga time na ito ang nakakaligtaan ng mga stewards ng mysteries of God. Nandun lang tayo sa church, o nandun lang tayo sa isang lugar na nakakaligtaan natin na ibahagi yung magandang balita. Kaya yung body of Christ, hindi lumalago yung bilang. Hindi lumalago yung bilang na naging parte sa katawan ni Kristo. Marami ditong mga Kristiyano na guilty dito. May mga pastors o leaders
na may mga time na nakakaligtaan natin ito. Napakahalaga nito. Na binigyang pansin ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. So napakahalaga. Kaya sabi niya, sinasamo ko sa inyo, turuan ninyo ang mga halimbawa ko. Dahil dito, pinapunta ko riyan. Si Timoteo ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpaalala sa inyo sa mga patakaran ko sa buhay sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ang mga patakaran din iyan ang tinuturo ko sa bawat iglesia saan man dako. So, di-remind ni Apostol Pablo yung mga taga-Corinto sa magitan ni Timoteo na ipaalala, okay, sa mga believers, sa mga taga-Corinto. Hindi lang sa mga taga-Corinto, sabi niya dito, itinuturo ko sa bawat iglesia saan mang dako. So sa panahon ngayon, maraming mga mananampalataya na kilala kay Kristo. Maraming mga mananampalataya na alam nyo na yung magandang balita, yung dispensation of grace, yung dispensation of the mystery, na dapat ito'y malaman ng ibang mga tao. Kaya Apostol Pablo, to make all men say what is the fellowship of the mystery. Marami ngayon that are so-called Christians that they don't know about the mystery. Okay. But they claim to be a Christians. Malabo sa kanila yung katotohanan tungkol sa dispensation of grace. Hindi na nakakita yung importansya nito. So, sabi ni Apostol Pablo, ako ang dapat tularan nyo. Kaya pinadala ko dyan si Timoteo para ituro sa inyo. Okay? Ipaalam sa inyo yung kanyang patakaran. Okay? Na itinuro ko sa bawat iglesia saan mang dako. So, kasali dito. Kasali ka dito. Kung ang iglesia na kinasalalihan mo ngayon, yung local church na kilala, nalalaman, naiintindihan yung magandang balita na katotohanan, yung pinakalaman ng dispensation of grace. So dapat yun ay maipamahagi natin upang yung mga tao na nagdududa sa kanilang kaligtasan, upang yung mga tao na hindi nila alam yung magandang balita, even though they claim that they are Christians, but they don't know. They don't have hope. They don't know their destination. So, dapat tularan natin sa Apostol Pablo, pakinggan natin, sundan natin, paniwalaan natin yung tinuro ni Apostol Pablo dahil unang-una sa kanya pinagkatiwala yung dispensation of the mystery na tinatawag ngayon dispensation of grace. So, isa yan sa mga katangian na makikita natin na huwag nating kaligtaan bilang stewards, bilang nakakaalam, bilang nakakilala sa Panginoon through the grace of God, yung pagbabahagi nito. Na yung mga tao na makakilala na ituturing ka bilang magulang sa kanilang spiritual na buhay. So, ang challenge sa atin ngayon, bilang mga grace believers, maganda tayong lalabas doon sa mga hindi nakakaintindi ng mystery o dispensation of grace. Anyway, they are accountable before God. Tayo accountable din before God. Sa pagdating ng Panginoon, naharap tayo. Ano ba ang matatanggap natin? Are we going to receive a reward or mahihiya tayo sa mga ginawa natin? Sabi dito ni Apostol Pablo, lahat na lihim, ididikdir doon sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya dapat magi tayong tapat bilang good stewards of the mysteries of God. Ang tanong ko, sa bawat sa atin naman nakakarinig dito, ikaw ba ay nakakakilala na sa Panginoon? Alam mo na ba yung dispensation of grace? Alam mo na ba yung grace gospel message? Kasali na ka ba sa katawan ni Kristo? Ang tanong ko sa iyo, personally, are you faithful dun sa bilang good steward sa mysteries ng Panginoon Diyos na pinagkatiwala sa atin? Amen. Yan lang po ang ating
maikling mensahe sa panahon ngayon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami po inalangin. Nagpapasalamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na muli nagpaalala sa amin bilang mga stewards ng iyong mystery na kinakailangan namin itong gampanan na maging tapat kami sa aming Panginoon. Nagtawag sa amin. Ito ang pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, manalangin tayo. Dakilang Ama, kayo po inalangin, nagpasalamat po sa tanghaling ito. Thank you so much, Lord, na we have this privilege to worship you in spirit and truth. Kaunti man kami dito, Panginoon, but we believe na millions of Christians today, we are worshiping you together in spirit and truth, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, pinapalangin namin, Panginoon, bawat family, sa La Union, sa Baguio, at yung mga family, Panginoon, na kung saan nakakaranas ng kahirapan sa ngayon, na kung saan mayroong karamdaman, I continually praying, Lord Panginoon, especially yung kapatid ni Brother Romel at kasamahan nila sa London, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makarecover sa sakit nito, Panginoon.
We are praying, O Lord, sa mga kapatiran namin, sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon. Ingatan mo sila na mapalayo sa sakit na ito, Panginoon. So, we are praying also, Lord, those who are affected economically, help them, Lord, to recover sa kanilang mga buhay, Panginoon, upang hindi masyadong maapektuhan ng pandemic nito, Panginoon.